serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at itangin katotohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang paman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang paman sa ating katotohanan. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Magandang buhay, Pilipinas! Ito po si Kapitan Willie Castro ng Barangay Market Area, City of Santa Rosa, Laguna. Bumabati ng isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Ugaliin po nating manood ng Serbisyo Balita live online. Ano pala na just reached 100 hits? Yes! Yes! Really? Yes! Anna Banana, baby. I love you a lot. Well, maraming salamat po sa inyong pagpanood. Supportan natin din, of course, ang ating kaibigan, si Levi Tatad ng Serbisyo Balita at ng Pulsuhan. So ito po ang inyong lingkod, si Police Superintendent Romy Desiderio, ang happy po ng pulisya ng Los Baños. Magandang araw po at God bless us all. You can call me any day or night long. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Okay, isang magandang araw po sa world. Ito naman po ang Serbisyo Balita Live Online na magbibigay po sa inyo ng isang oras na balitaan at pulsuhan. Dito lamang sa aking programang Pulso ng Bayan, Pulsuhan. Dito sa Serbisyo Balita Live Online. At syempre, mamaya makakausap natin si Bong Labog kung saan ito yung presidente ng KMU sa buong Kapuluan, at may mahalaga siyang ibabalita sa atin tungkol sa kanilang mga pinaglalaban. At syempre, unahin na natin ang kaibigan natin, walang iba kundi si Bong Labog. Bong, magandang araw. Yes, Bong, sige. Go ahead, Bong. Bong. Okay. Yes, yes, okay na. 5x5, okay. Go ahead, Bong. Ano yung sinasabi mo na magandang balita dyan sa isa-isang car company para sa inyong mga union? Mukhang ang nais kong banggitin ay yung pagtatapos ng collective bargaining negotiations dyan sa Honda Car Philippines, sa Santa Rosa. At isang positibong kaganapan na sa Monday magkakaroon na ng pirmahan ng CBA, at tingin ko ito ay isang malaking achievement na pinagtulungang may raos kapwa ng management at ng union ng KMU dyan sa Olalia KMU dyan sa Honda. So isang positibo itong kaganapan na malaking padaluan sa mga kamanggagan natin dyan sa Santa Rosa, particular dyan. Bahagi naman gagawa sa Honda, At kakibat nito yung aming kahilingan na isang pambansang minimum na sahod, sapagkat saklaw nito dapat ang mga manggagawa sa mga resyon o probinsya. Titigas kami naniniwala na dapat magkaroon ng yung disparity, yung sahod ng mga manggagawa, na kapag ikaw ay lampas na sa San Pedro, nag-iiba na yung antas ng sahod, at maging dyan sa Region 4 ENB, nagkakaiba-iba sa ang antas ng sahod. Oo nga, nakakalungkot naman. Sa industrial belt at saka yung non-industrial belt na tinatawag. Kaya magkaiba na yung sahod sa Region 4A para sa Region 4B. Pero within Region 4A talagang para namang tinantad yung pagkakaiba-iba ng mga sahod dyan. Lalong-lalo na kung saan ito yung isang lugar na saksakan ng dami yung mga manggagawang kontraktual. At yan nga po, maliban sa wage increase na dapat magkaroon ng pantay na antas ng minimum na sahod sa pamagitan ng pagpasura dun sa Wage Rationalization Act o Wage Regionalization, ay yung pagpasura sa eskemang kontraktualisasyon na talaga namang isang malaking eksploitasyon at pagmamalapit sa lakas paggawa ng mga manggagawa. Alam mo, problema yan, Bong, problema yan nung dinulot nung isang senador na nagsulong yan. Alam mo naman kung sino yun. Na sumakabilang buhay na ngayon. Kaya siguro, kailangan natin ng tinatawan na amendahan yung nasabing batas na yon, yung contractualization. Di ba, kasamang Bong? Tama po kayo dyan. Tama levy, in fact, yan yung in-sponsor na ni Secretary Herrera, although matindi tinatanggi ng kanyang cambio na siya yung naging sponsor nito ay dito may dinigitay yung dispong na that's na itinalit sa PDO Cordo, yung old labor code ay tinawag na Herrera doon. At isa nga sa major aspect nito ay maliban sa ayan, steady ka dyan, Bong, at malinaw yan. Steady ka dyan, malinaw yan. Malinaw yan, sige, steady ka lang yan. Sige, go ahead, go on. Maliban sa regionalization of wages itong skemang contractualization na talagang sa ngayon ay mukhang mas marami na yung gagawang kontraktual para sa mga regular na empleo na sa maraming mga pagawaan, maging privado o publiko po yan. So nakakaawa yung ating walang talagang security of tenure pagka ganyan ang nangyari, di ba kasama? Bong? Tama po yan. Sila yung
na may precarious worker na anytime pwede silang i-hire, pero anumang panahon din, pwede silang supply sa kanilang mga trabaho, no? Bagamat kilala ng konstitusyon ng Pilipinas at pati ng labor code at karapatan ng lahat ng magdagawa na magtrabaho na mag-union. Sa totoong buhay, kapag nag-attempt ang mga magdagawa na mag-union, sinisibag yan. Yan po yung dahilan kung bakit nag-relga itong mga kapagdagawa natin contractor. Pag-aari ni Ilusyutan. Oo, ni Ilusyutan. Order, no? Order na ibalik na yung mga manggagawa na itinakdang sa haba ng kanilang pag-inikot sa pagduay ay ibalik ng kumpanya ay matigas na rin ang ulo ng management at ng may-aring Ilusyutan, no? Pakinggan yung decision na ito ng Dole, no? Region 4A. Ano yung sinasabi ng Dole ng Region 4 na mayroon ng back wages yung na-inisyo dyan sa Tanduay? Dahil sila po ay regular sa haba na ng kanilang pinag-ikot yan, no? At ng 10 to 16 years, no? Kung kaya dapat talaga na sila ay maging regular na mga magdagawa na dyan sa Tanduay, no? At halos na kada buwan ay nagkakaroon ng kilos protesta para sa ng Department of Labor sa Unemployment sa Intramuros, ngunit bila ito ay bumabagsak sa tingin tenga ng Labor Secretary si Secretary Bagdos. So, anong mas panawagan mo sa mga manggagawa ng Tanduay ngayon na naka-standby? Nadaanan ko kanina doon na nandun pa sila sa kanilang status ko na nasa picket line pa rin dito sa labas ng Tanduay? Malinaw yung malakas na suporta, no, na binibigay sa ating mga kapagdagawa sa Tanduay. Hindi lamang po yan sa bahaging yan ng Southern Tagalog, kundi lahat ng mga magdagawa sa Pilipinas ay malaki yung kanilang suporta. At ang isang konkretong suporta ay yung pag-boycott sa mga Tanduay products. Ano? At maging sa international po ay malakas yung kahilingan, no, na dapat sa lalong madaling panahon ay idalik na mga magdagawang yan sa kanilang mga trabaho. So, parting words, Bong, sa may-ari ng Tanduay, si Ilusyutan, anong masasabi mo na... Sana wag siyang mapagsamantala sa mga magdagawa tulad ng pagsasamantala nila sa mga magdagawa sa Philippine Airlines, ano? At kailangan pakinggan niya, no? Kung may naniniwala sa rule of law, lalo pat ito naman ay isang malinaw na decision niya na dapat balik at bibigay ang nararapat sa mga magagawa dahil ito naman ay napakaliit na bahagi lamang kanilang kinikita sa napakalaking tubo ng kumpanya ng Tanduay, ano? At gusto na ko na rin samantala yung pagkakataon na sana mabati ng mga magagawa si Congressman Nery Colmenares na mag-celebrate ng kanyang birthday, no? Hindi ko alam kung 36 years old lang siya, no? Bukas ba yun? Bukas? Darating na December 7 po, birthday ng Monday. ating fighter ng bayan at kongresista at tumatakbong senador, no, sa darating na halalan para sa uring manggagawa para sa mga ating mamamayan. Saan nga pala gaganapin, Bong, yung birthday raw ni Congressman Nery? Ito po ay dun sa 6th floor ng and one restaurant sa Ortigas, no? Ito yung nakakanto ng Bardat at Meralco Avenue dyan sa Rosario sa Pasig. Bong, may nagpaparating na baka daw pwedeng makibati si Mirna Katapang, yung tatakbo rin senador, na magiging katulong ni sana po Kong. ay maging makabuluhan at successful ang inyong pagtakbo sa darating na halalan. At kung may paintulot daw, baka sakaling makarating dyan sa Monday, anong oras ba yung umpisa ng birthday ko? 6 o'clock. 6 o'clock. Ayan. Para po sa mga nagmamahal kay Congressman Colmenares, kasama dyan ang ating yung presidente ng KMU na si Bong Labog,
ay dyan po yan gaganapin sa Ortigas, sabi niya. Yun sinabi ni Bong. At batiin natin siya at welcome para sa pagsusulong para mabago na yung batas sa paggawa at tulong dyan si Mirna Katapang na tatakbo rin senador. Bong, ano pa ang gusto mong nais na mensahe para sa ating mga kababayan? Well, mahalaga pa rin yung ating sinusulong tulad nung social security law na hanggang ngayon nagpapalusot pa ang SSS at ang gobyerno ng China na ayaw isa katuparan. At siyempre yung pagtataas ng tax exemption para sa mga manggagawa dahil 32% halos yung kinakaltas sa mga sahod ng mga manggagawa. Ito po ay mahalaga at ipinasa ng mga usapin sa Congress at sa lower house at sa Senado na ang bola ay nasa Baikam ng Malacanang at sa kabila ng sinasabing daang Madrid ng gobyerno mukhang bako-bako naman yung dinadaanan sapagkat ang mga usapin dapat ay usapin na makakatulong sa mga manggagawa at maliliit nating mga kababayan ay ine-enchant pera para tulad na nitong ibig sabihin may exemption at yung SSS pensions. ibig ko sabihin, Bong, may air pocket yung batas sa Malacanang, ha? Mukhang malupak-lupak yung nila. Kaya yung kanilang daang Madrid mukhang tumutuwad na ngayon. Gano'n ba? Parang yung nangyari malungkot dyan sa Laguna, ano? Yung isang congressman dyan sa 4th District. Yung mga twerk nila na pinipilit pa nilang tama lang daw, no? Yung si Congressman majority leader na sinong Telegram gusto pala ulitin, no? Para raw Agaraw, ha? para makita raw kung merong kamalian doon, dapat daw ay ulitin sa lower house. Pero umaalma dyan yung kapatid natin sa Gabriela, di ba? Talaga na hindi lang dapat Gabriela umalma dyan dahil talagang sila ay mga halal, halal ng taong bayan, no? Dapat talagang manindigan sila sa kabastusan ng moralidad at huwag pinagpilitan ng isang kabastusan na dapat naman igalang yung dangal ng kababaihan, pagkatapos igalang din, irespeto din yung mga batas na hindi naman pwedeng ganon. Kung mo ba sila nakaupo, ay pwede na lahat, pwede na yung pwede na yung patuwad-tuwad. Ano ba naman yan, Pangulong Aquino? Yung mga bata mo ay patuwad-tuwad dyan sa daan. Ha? Kaya nagkakaletse-letse yung ating programa sa pamahalaan, yung naiwanan yung ating mga lehitimong manggagawa na maralita na hanggang ngayon nakikipaglaban maging sa minimum wage. Ano ba naman kayo, Pangulo? Ano ba naman yung problema ng dole na yan? Bakit ganyan? Di ba, Bong? Okay, tama po yun at kailangan talagang magkaroon ng adjustment sa sahod, no? Hindi yung sahod ng mga executives na sinusulong ng Malacanang, pangunahin sa presidente na 400% ang increase at 11.8% lamang dun sa mga rank and file ng gobyerno. Ito ay papakita hindi talaga patas, no? Yung, kaya nga kanilang paglilingkod para sa mga maliliit na maggagawa sa privado o sa public. Kasi daw yung minimum wage, yung may hawak niyan, Bong, ay TUCP na may kiling daw sa kasi sila mayroon tinitingnan at may tinititigan. Nakikita nila yung sahod ng presidente napakaliit, pero yung sahod ng manggagawa na nagpapalakas ng ekonomiya natin ay kinakalimutan nila, di ba, Bong? May pagkatuloy yung mga yan hindi nila nakikita o sadyang hindi tinitignan yung dapat na pagpapaprotect na antas ang kita ng pagkaraniwang mga manggagawa. Alam niyo yung sinasabi ng Igo na dapat 1,080 pesos, hindi na yung living wage. Pero sa ating bayan ay living wage yung nangyayari dahil 466 pa ang minimum, no, sa Metro Manila. Ito po ay hindi naman na kukura ng buong ng mga manggagawa. Habang palayo ka nga sa Metro Manila, mas mababa, pababa ng pababa. Kung sa Southern Tagalog na ay 367 ang normal, lalong kapag sa Vitales sa Katangin sa Mindanao, lalong mas mababa po ang minimum. Pero may nangangahulugan na
Bong, may binabanggit sila na binigay na raw ng salumpas, patapal-tapal unti yung dinagdag na sahod. At kung inatras ito ng wage board, ano yung isusulong naman ngayon para baguhin yung sinasabi nilang karagdagang sweldo? Well, nandiyan pa rin yung aming yung kinamatayan ng ika-PL, yung karagdagang sweldo yung dagdag sahod para sa lahat ng manggagawa sa buong bansa. Kaya sinasabi namin across the board nationwide at yung pagkakaroon ng pambalpang na sahod na 50 sa lahat, ibig sabihin kaya nasa Central Luzon, Southern Tagalog, kung ano yung pamantayan sa Metro Manila, dapat lang ibalik sa ganung pagkat. Noong 1960s, meron tayong pinatawag na pagdating minimum na sahod pa. Ibalik yung ganung kalakaran. At napatunayan na maraming beses na hindi talaga balito itong wage regionalization, yung pagpapadami ng antas ng pasahod na talagang sinasamantala ng mga employers, ng mga kumpanya na kung saan malitan pa sa matinding kababaan ng antas ng sahod, merong contractualisasyon, merong two-tiered wage system at kung ano pang mga skema na ginagawa upang mapanatiling bansod at hindi tumataas ang sahod ng mga manggagawa. Kaya yun po ang malinaw naming demand, yung pagkakaroon ng pambansang minimum na sahod na 750 at yung dagdag na 125 sa lahat ng manggagawa sa buong Pilipinas at yung matinding pagpapasura nitong skemang pag-actualisasyon sa ating bayan. Bong, sinasabi ni Pangulo nung siya ay nasa summit yan sa ibang bansa ngayon at maganda yung epekto daw ng APIC na ginanap dito sa ating bansa at magbibigay ito ng maraming trabaho. Ano yung pananaw ng KMU dito, pangkalahatan per se? Alam nyo, hanggat walang tunay na reforma sa lupa at kakibat na pambansang industrialisasyon, hindi kailanman uunlad ang mga mahirap nating kababayan. Magpapatuloy pa rin ang pagluluwas ng mura at siil na lakas paggawa na umabot ng 6,000 bawat araw na. Yung sinasabi ni Presidente Penoy na masumilan daw ang kalagayan ng mga manggagawa sa pagdami ng trabaho. Ito na rin yung sinasabi ng IPEC noong 1996 na unang ginanap dito sa ating bayan. Pero meron bang totoong pangunlad o lalong lumubog ang ating ekonomiya? Kasi nga nakasandig, nakaasa sa tulong mula sa labas at hindi makatarungan yung 10 bilyong piso mula sa puwis na mga mamamayan na ginastos, kumpara dun sa magiging bunga nito, imaginary pa yung magiging bunga nito, wala pang sa kagyat, kundi sa ilang taong pang darating, dun nila inasahan yung tutubuhin pa nito. Kung ginamit na lang sa pagpapaunlad sana ng ating MRT, LRT, itong ginamit na sa gasto sa EPIC. 28. Hindi kaya ibinagtag na lamang sa sahod ng mga manggagawa. Napakalaking pagpapasikat yan. Makikita nyo na maging yung kinansela, yung maraming flights, kitang-kita yung pagkakahiwalay ng mga leaders ng APEC sa mga mamamayan. Ganon din ang nangyayari naman sa kanilang bansa ng kanilang mga state leaders, maging sa Estados Unidos, sa pamunin ni Barack Obama, ay malayo dun sa masa ng kanilang mga kababayan. Kaya ipinapakita sa konkreto na nakabakod yung mga leaders na ito, hiwalay sa mga mamamayan at wala silang pakialam kung magka-delay-delay yung pupuntahan mo. Hindi ka makatuwid, lalong-lalo na dito sa papunta sa dahil sinaraduhan ng maraming kalsada papunta sa airport at dyan kasi nakaluklok yung mga leaders sa maraming hotel sa kapaligiran ng Pasay at Makati. Kaya perwisyo, imbes na tulong yun ay dusot nito at marami talaga nagagaling sa mga pagbabakod na ginawa nila sa panahon ng IPEC. Pero ang sabi naman, Bong, ang sabi naman ng iba, ay
ay very hospitable daw ang mga Pilipino sapagkat yung ganong karaming mga international na dumalo dito sa atin ay talaga na bang pinuri nila ang Pilipinas sa parting yon. Yun lang ba ang may pagmamalaki ng Pilipinas, Bong? Yan nga ho yung sinasamantala sa atin ng mga banyaga. Papakawag kumbaga at magapanguyo yung papa na yun. Pagbansa, ngunit pagdating sa sarili nating mga babayan ay talagang pinagkakaitan. No? Dapat nagamit na nga lang sa mga servisyo publiko na laking kalagan doon. Imbes na ipinagpasikat, no? Doon sa pagbili ng mga mamahaling kotse na ngayon ay nasa pasanin ng balikat ni Juan de la Cruz. Ano? Kaya hindi ako sangayon na dapat ay ganun ka sobra yung ating magiging hospitable. Ang mahalaga lang, magkaroon ng safety yung mga bisitang pupunta, pero hindi sa extent na talagang lilimasin mo ang ating kabansang yaman upang makapagpasikat lamang tayo sa ibang mga bansa. Okay, maraming salamat, Bong, sa pagpapaunlak mo dito sa aking programang Pulsuhan. At siyempre, kung wala yung Bong Labog na presidente ng KMU, hindi magiging trending na naman itong aking programa dito sa Serbisyo Balita Live Online. Tayo ay buong mundo, Bong, ang nakikinig sa atin at nakikibalita dito sa iyong mahalagang inuulat na ito sa atin. Maraming salamat, Bong. Hanggang sa muli. Maraming salamat din, Lady, at mabuhay ating mga kamagdagawad dyan sa Paulo ng Patalo. Mabuhay ka rin, Bong. Mabuhay po at yung programa. Maraming salamat po. Mabuhay ka rin, Bong. Yan po si Bong Labog, ang presidente ng KMU sa buong Pilipinas. At siyempre, ang sinasabi nga nila, ay hindi raw unlad talaga Pilipinas hanggat naiiwanan yung mga manggagawa. Kaya importante na dapat kung umuunlad ang Pilipinas, paunlarin din yung manggagawa. Kaya mali, tama nga si Bong na mali yung sinasabi ng ating Pangulong Presidente Noynoy Aquino na tuwid na daan yung kanila. Ay dodoblehin pa nitong si Marhuas, abay patuwad-tuwad na tayo niyan. Pabali-baliktad na tayo kung saan-saan. Ay dito nga lang, pagdating ng EPIC nagkaroon na ng air pocket Bakit ka mo air pocket? Abay may tinitingnan, may tinititigan. Kaya yung kanilang mga pinaglalabas sa batas ay nawawala. Di ba? Sa mga RJ. At dito naman tayo sa Serbisyo Balita. Ipaglalaban natin yan. Tayo pa yung magbabalik pagkatapos ng isang paalala sa ating himpilan. Babalik po tayo pagkatapos nito. Serbisyong Balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. We need to talk. I'm going to ask you, what are you doing with your life? We start off good, but years pass, we age, and we get scared. Scared of debt, losing our health. It could be growing older. I understand. I've got family too. Something to fight for. And I don't want anything to take that away. Not my boss, my finances, or my age. But what if you never could get fired? You won't. And what if age really were just a number? It is. Featured in Harper's Bazaar, Vogue, and Cosmo, the media is proclaiming it as the latest breakthrough in anti-aging. What is it? It's called the Youth Enhancement System. Or YES. And it's comprised of the latest in skincare and nutritional products. Using only the purest ingredients, YES tackles aging in a way never before accomplished. With state-of-the-art technology and clinically proven results, it's revolutionizing the industry on a global level. A powerful group of products. Some work from the inside out, while others work
from the outside in. It's a complete defense against aging. Let's start with Luminesse. Luminesse is an anti-aging skincare using advanced technology to support the body's natural ability to renew itself. Step 1 is to purify the skin with the Youth Restoring Cleanser. Step 2 is the Cellular Rejuvenation Serum. The serum is the flagship. It reduces the appearance of fine lines and wrinkles, leaving your complexion totally revitalized. Now, step 3 is cool. It begins with a moisturizing complex in the morning, protecting against the sun's harmful rays during the day. And ends with the Advanced Night Repair, a secret weapon to apply. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Kaplino Karamay ng Barangay Pook, Santa Rosa City, Laguna. Laging manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online. Karamay po ninyo ang inyong lingkod sa pag-unlad ng ating barangay. Ito po si... Quiet. Okay, balik po tayo sa ating programa, Pulsuhan. At siyempre, kanina ang topic natin ay tungkol sa mga manggagawa at kausap lang natin itong presidente ng KMU na si Bong Labog, ano? At marami nga siyang binahagi doon sa mga patuwad-tuwad na daan ng administrasyon ngayong Aquino. Natatawa nga siya nung kunento ko na dito sa ika-4 na distrito ng lalawigan ng Laguna ay patuwad-tuwad na si Congressman Agaraw. Tapos magdaos ng kanilang birthday, na may patuwad-tuwad at kinukundina nila yung paggamit ng mga kababaihan sa sinasabing okasyon, na sinasabing mali daw yun, dapat daw hindi nila sinamantala yung kahinaan ng kababaihan na gamitin sa ganong okasyon. Isipin mo naman, kung itong kasama natin si Adan ang sinewan doon ng sexy dancer na yun, talaga namang siguradong hindi siya tutuwad, aangat, kahit natatawa lang, ano. Yan ang sinasabi natin, Pangulong Aquino, yung tuwad na daan. Parang dito sa Kabuyaw, sinasabing tuwad din pala ang daan dito. Sapagkat yung 37 hectares sa Barangay Kasili, may writ of demolition na pala ito. Dahil pala ito, inangkin nila ng doon sa mga may-ari. Pero ito namang sila mayor dito at ilang konsyal, kabahagi pala dito sa 37 hectares.
na may issue na ng writ of demolition na ipapatupad na lang, naharangan dahil nag-present daw sila ng CLOA. Alam mo itong CLOA, Certificate of Land Ownership Award, na binigay ng DNR. Dahil ayon sa batas, yung RA 274 ay binigyan ng leeway ang DNR na ibahagi yung lupang alienable, disposable sa mga lehitimong magsasaka. Kaya yung may award dito ng CLOA ay lehitimong magsasaka. Ito pang mayor ng Kabuyaw ay lehitimong magsasaka ba ito? Ang tanong natin mga katoto. Maraming nagsasabi na dahil daw yan sa kasi itong Barangay Kasili ay under ng Agrarian Reform o CARP. CARP yan ng Agrarian Reform. Comprehensive Agrarian Reform Act. At dahil nga doon, sa batas na yon ng RA 274, ay binigyan ng leeway ang DNR na ipamahagi ito sa mga magsasaka. Katulad dyan sa Hacienda Luisita sa Pampanga, kung saan binahagi na nga ng bispong Supreme Court ang nagbahagi. Kaya nga dahil dyan, nangangamba naman ang ating mga kapulisan na i-demolish yung mga nasasakupan ng 37 hectares. Sapagkat, siyempre, ay mayor ka, may armas ka. Konsyal ka, may armas ka, may baril ka. Kahit na sinasabi nga ni PD na kawawa naman yung mga pulis na pupunta dyan. Sapagkat, siyempre nga naman, kung papansinin mo siyempre, sino ba ang didemolish mo nito? Yung may mga CLOA. Kaya lang, nauna nagpa-demolish, nauna nagsampa ng injetment, yung tunay na may-ari ng Kasili, yung nasasakupan ng 37 hectares dito sa Kabuyaw. At may order na Supreme Court. Bakit naman kung kailan may order na Supreme Court, ay doon pa naglabas ng CLOA di umano, itong mga nakatira dyan sa 37 hectares, dyan sa Kasili. Diba? Naglalaban ngayon, naglalaban-laban ngayon. May writ of demolition na, lumabas ito noong 1992 pa, lumabas na yung writ of demolition. Pero hanggang ngayon nakatenga pa rin. Sabi nga ni PD Saligaw, ay ang hirap daw i-demolish dito, kawawa naman daw yung hepe ng Kabuyaw, siguradong tanggal daw sa pagka-hepe, sapagkat siyempre nga naman, hepe ng Kabuyaw ay sino ang namumuno dyan? Ay ang mayor, ang LGU, ang local government unit. Pero sa batas naman, sinasabi sa batas na ito yung batas ni Secretary Luna, yung UDHA, Urban Development and Housing Act, na walang demolition kung walang relocation. Pero ayon sa Constitution, 1987 Constitution, yung Section 10, Article 8, ang urban at rural na may hirap ay dapat daw na hindi tanggalin o evict doon sa kanilang mga tinitirahan sapagkat except daw na merong lilipatan. Ito na nga, kaya nga ipinasa ni Lina, yung Lina Law 70-79 na ipasa itong batas na ito na no relocation, no demolition without relocation. Yan ang sinasabi. At oo nga naman, di ba? Mahirap 'yon, di ba? At yan sinasabi natin. Pero dapat naman alam naman ng local government ito. Alam din naman ni Mayor Jimenez diyan at marami lang humihimod diyan. Kaya Jimenez na sinasabi pati kung siya ay humihimod, kakampi ni Jimenez. Kaya ganon. Kaya daw hanggang ngayon, isipin mo, 1992 pa, naglabas na ang Supreme Court ng writ of demolition. Pero hanggang ngayon, ilang taon na inuupuan pa rin dahil takot ang mga magpapatupad ng batas. Siyempre, unang-una yung sheriff. Ano ba sheriff ang magpapatupad yan? Kung RTC yan, siyempre, nandyan. Pangalawa, pulis. Pulis. Siyempre, takot naman ang pulis na walang suporta ng husgado. Diba? Kaya nandyan ang sheriff. Ang problema, ay legal na nga. Mukhang matatalo pa ng mga illegal. Sapagkat may demolition na nga na sinasabing tanggalin na yan. Ay demolish na. At sapagkat sila naman ay may kakayanan dahil ang sinasabing no demolition without relocation
ay depende yan doon sa kinikita ng mga nakatira doon. Kung ito ba ay, sabi nga ni PD, yung bahay daw doon ay simentado, may paler, at hindi basta-basta ang bahay, ang sinasabi nila, hindi basta-basta ang bahay, kaya napakasakit ko yan, di ba? Kaya sana naman daw ay itong mayor ng ay meron ng meron ng sinasabing may relocation na. Ang problema, sinong i-relocate nila? Ano yung sarili nila? Yung sarili nilang bahay? At siyempre, ano pa? Di ba? At yun. At sinasabi nga, na pwede na raw tawagan itong si Ewing sapagkat tapos na yung kanyang ang sinasabi ay pwede na sapagkat yung kanilang inoperate ay tapos na at malalaman na natin yung update sapagkat alam naman natin kung ito kasing si Ewing ay napakasipag na hepe ito ng bayan ng Bae. Yun lang ang sinasabi ko. Dapat naman, Mayor, magkusa ka na para hindi na magkagulo. Siyempre, iwanan natin yan. Pupuntahan natin itong hepe ng Bae na si Major Owen Banag. Sir, magandang hapon. Sir, magandang hapon po. Live na tayo dito sa aking programang Pulsuhan. At, yun, namatay. Siyempre. Yan ang sinasabi natin, Sir. Hello. Sir, go ahead, sir. Go ahead. Sir, ano yung kumusta yung natin dyan? Sir. Sir, ano yung napabalita dyan na na di umano ay nabubog, hindi nabugbog? Ano po, sa pagkakiyang pala, naka-responde naman po ang ating pagkabisan. At yun nga po, sa lugar kasi yung bahay, kaya pinasok na rin walang tao, malusong tao at nagdating ng birthday. Nasugatan yung suspect? Nila. Apo, na pagkapagin sila ay wala na yung pinersa ng puso ng bahay, ang laptop at influencer. So, hindi po ito nabubog, kundi nabubog po yung suspect. Doon po sa isang lugar, doon sa bakod, makikita napakaraming dugong. Dahil yung bakod po ay nakalagay ng mga bote sa taas. Bubog. So, nabubog po ito dahil po dito, sa panong operation, mag-gusto ko nagtatak ng panong operation. Dahil sa bubog, nakuli po yung suspect at nalitanggap po yung gamit na ninakawan na bahay at arestado po yung suspect at kasulong po ng mga kulungan nakapilip po sa atin. Sir, anong barangay nga ito pinangyarihan ito? Anong barangay yung pinangyarihan ng pinagnakawan nitong suspect? Ito po ay sa barangay 19. Sa barangay 19 lang sa Ilaguna. At tayo po natutuwa dahil may mga una na po tayong operation dapat dito sa mga robbery, sa robbery. So, yung mga nakaraang buwan, nakuli na po natin ito. Bumaba na po at halos wala ng robbery incident sa mga subdivision. At ngayon, may nag-attend po, halos mga 2 linggo na po ito na may nakuli po tayo ng suspect at recover po lahat ng mga nilakaw natin. So, hopefully, sa mga nakuli natin robbery suspect na ito, tuluyan ng nawalan bahay na pinapasok ng mga may-ari
pangalan ng suspect, sir? Anong pangalan ng suspect na na-arresto niyo? Yung activity po ay sa akin pagkakatanda ko. Sa nakalagay ko, dyan dito ako sa labas na din. Ang operation ay si Dr. Sando po. Manny Dr. Sando. Tapos, ito ay dahil ito sa bahay. Ito ay yung pagkakaalam ay may sarili po dun siya at tapunta nila. Tapos pumunta na po dito sa atin na nilahan. Doon naman sa pagpasok ng mga bahay na walang tao. So kapag yan naman ako nakapigit na ako sa hanap ng bahay. Okay, bukod doon sa ibang accomplishment niyo pa, sir, ano pa yung accomplishment niyo ngayon? Tungkol po sa dalawang gagawin sa hospital na nahuli natin sa mga hospital dito, meron po tayong dalawang sa most wanted nakaraan. Ito na tulong ang ating criminal investigation detection group. Ito po yung ano pa rin, nakatuot pa rin sa ating punta ng banditan kung saan ang pag-operate o pag-conduct ng police operation ay hindi lang ang lokal sa dalawang mga national security tulad ng field. May nahuli po tayong dalawa sa droga, ito po yung mga tumada po sa ating bayan ng Dae, mga dayo, yun lang ang kanilang ginagawa at pag-isak ng droga. Ito po yung kanilang nagiging bagong modus ay sa mga hotel po sila pumapasok at pag nasa hotel na po, doon na nagkakaroon ng protection. So, dalawang tao na po na mga talagang lugar ang ganun ang ginagawa. Ngayon po, patuloy pa rin naman ang ating mga operasyon, ng pagsibat, at apas ng ating protection director, at patuloy pa rin po ang pag-monitor natin ng mga kaso, mga warrant of arrest, at patuloy po ang mga operasyon natin sa mga random suspect, random suspect, at mga involved sa gathering. Sir, ngayong Kapaskuhan, anong paghahanda ninyo para mapanatili yung katahimikan dyan sa iyong nasasakupan? Meron po tayong plan tayong darating ng Kapaskuhan at mas lalo itong pinapaintis yung ating mga pagbibisita at pagpintoy ng ating mga personal pagpatrol po at mobile patrol sa mga business establishment. Lalo na po sa madaling araw at kadalasan po ngayon ay mga sale yung mga malls at ang ating mga mamimili ang karamihan yung mga madaling araw. So, pinapagpil ito lalo sa police records, mga ating gabi at madaling araw. Nag-tron po dito, tuloy-tuloy rin po ang atas ng ating provincial inspectors na patuloy yung mga operation sa outline. Okay, sir, maraming salamat at ano yung last parting word nyo sa ating mga kababayan dyan? Sa lahat po ng ating mga taga-tinig at ating mga kababayan, ay Kapaskuhan po ay dahil magiging alerto, mapagmadyan, kantayan po natin yung ating mga kagamitan, mas lalo na yung mga nasa labas, yung mga nasa bahay naman, siguro na yung ating bahay ay sapat security measures na ginagawa tulad ng paglalagay ng mga kaukulang padlock. Kaya yung CCTV na po ngayon ang naupuso. At yung ating mga may ginatawag tayong animal barrier, yung mga aso natin, kailangan makahanda rin. So, para maging masaya at wasay yung ating darating na Kapaskuhan. Okay, maraming salamat, sir. Yan ang hipe ng bayan. Walang iba kundi si Major Owen Banag. Maraming salamat, sir, at mabuhay ka. Maraming salamat po, Kaledi, at maraming salamat din po, mabuhay po sa inyo mga Okay, yan at yan ang paglilinaw ng hepe ng bae na sinasabing hindi raw hindi nabugbog kundi nabubog kasi yung palang suspect ay umakyat doon sa bahay na yung bakod ay may bubog sa ibabaw, pare. Abahay, hinong matinik at duguan, kaya na-trace kung nasaan yung suspect. Ha? Kaya yun ang totoo na sinasabi niya na walang binugbog yung kanilang kapulisan.
nadampot, na-trace dahil nabubog yung tao kasi nung umuwi, kalat yung dugo. Kasi yung paa, siyempre, yung paa kasi madugo yan eh. Pag natibo ka dyan, o nabubog ka, at may madugo yan, kaya na-trace kung saan pumunta yung suspect. Kaya yan ang maganda sa hepe ng bahay na si Major Owen Banaag. At siyempre, iniingatan niya yung katahimikan ng bayan ng Bae. Sapagkat ang mayor dyan, mabait din naman, na si Mayor Bruno Ramos. Tayo magbabalik pagkatapos ng ating paalala. Isang balita, asahan ng paman sa ating Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, mag-move on na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. Halika, kape tayo. Ako po si Konsehala Maricel Torres, nag-aanyaya sa inyong lahat. Lagi nating panoorin ang Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Magserbisyo tungkulin ko. Maraming salamat po at isang magandang buhay sa inyong lahat. Okay, at balik tayo sa ating programa. At siyempre, yung ating mga kasamahan dito ay tuwan-tuwa na dahil Pasko na raw. At marami na nagpapasko si Adan, ha? At siyempre, dahil dyan, sa tuwan-tuwang yan, siyempre, yung mga empleyado ng City Treasurer's Office na namumuno dyan sa Presi Adriano, ay birthday nung isang araw, nung Miyerkules. At na-tsempo naman na nakuha natin ang pagbate, yung kanyang mga empleyado. At sinasabi nila, more birthday to come kay Presi Adriano, City Treasurer's Office, dyan sa lungsod ng Calamba. Narito yung kanilang pagbate, pare. Parinig mo nga yung pagbate kay Presi Adriano. Okay na. At nakabati na yung ating mga kasamahan dyan sa... Nakapila pa, mamaya pagpusin mo. Boss, happy birthday! Boss, happy birthday! Sana mas mahaba pa ang mararating natin sa Treasury. Hahaba pa ang buhay nyo para marami kayong matulungan. Maraming salamat. Happy birthday, nakapila pa, mamaya pagpusin mo. Boss, happy birthday! Boss, happy birthday! At yun nga yung mga bumati kay Presi Adriano, yung kanyang mga empleyado dyan sa City Treasurer's Office. Sapagkat birthday niya noong Miyerkules ng tanghali na padaan tayo dyan at tayo pinakain. Kaya bilang ganti naman, siyempre kinuha natin ng pagbati yung kanyang mga empleyado dyan sa Treasurer's Office na napaka bait. At yun nga, sa ating mga tinalakay at alam naman natin na maganda yung ginagawa ng ating kapulisan dyan sa bayan ng Bae. At may nahuli na naman daw at doon sa kanilang operation sa drugs.
Kaya mamaya pagkatapos ng ating programa, tayo ay magtutungo dyan. At siyempre, sa mga tinatalakay natin, sa bahagi ng kasili, dahil ito ay may rate of diminution na, alamin natin kung matapos ba yung panunungkulan nitong si Jimenez at wala na raw maghihimot sa kanya, ay baka daw matuloy na yung demolition sapagkat 1992 pa ay meron ng rate of demolition dyan, binaba ng Supreme Court. At nakakaawa naman yung tunan na may-ari ng kasili, isipin mo yan, 37 hectares. Kung yan napakinabangan ng may-ari, kasi yan dating sakahan yan, kaya nakatira dyan ay mga magsasaka. Dahil yung lupang yan ay under ng CARP, o yung Comprehensive Agrarian Reform Act. At dahil nga dyan, ang sinasabi nga ng batas, binigyan ng leeway ang DNR na bahagi-bahagi yan batay sa RA 274. Nabigyan ng karapatan ng DNR na ipamahagi yung lupa dyan sa mga lehitimong magsasaka doon sa Barangay Kasili. Kaya nagtataka ngayon yung karamihan doon sa nagsaka ng 37 hectare na yan. Bakit nagkaroon ng CLOA itong mga mayor at konsyal dito sa lungsod ng Kabuyaw? Ano ba naman yan? Kung ba kayo ang sinasabing namamahala sa lungsod ng Kabuyaw, ay ganyan ang ginagawa ninyo. Bay, mahihiya naman tayo dyan. No, sa delikadesa. Kaya ito siya Dan, yan ang binabanatang pirme. Ay sinasabi, isabong mo kaya Dan. Ay ngayon ako naman bumabanat ngayon, mga katoto. Mayor, hindi ko mong marami naghihimot sa iyo, Imudes, ay ayaw ka na umalis dyan. Ano ka ba naman, Mayor Jimenez? May order na nga ang batas. At saka ang tanong ng karamihan tao dyan, sa Barangay Kasili, saan ka nakakuha ng CLOA? At sino nagbenta sa iyo? Kung bakit meron kang CLOA? Yan ay binibigay sa magsasaka. Yan ay binibigay sa magsasaka. O, sino magsasaka nagbenta sa iyo? Kaya bakit ka nagkaroon ng CLOA? Yan ang malaking katanungan. Kaya yung ating mga kapulisan, yung hepe ng Kabuyaw, ay nag-aalangan, na i-demolish yung mga bahay ninyong magaganda. Diba? Ano ba naman? Ay pagkatapos yan, ano na? Ay sige. Diba? Ayan ang sinasabi ko. Ano ba naman kayo? Dapat sa inyo umaano na. Dahil dyan, ang sinasabi natin, dahil sumisinyas na yung ating producer, at sinasabing tayo daw ay may ilang minuto na lang, 5 minuto. Kaya bago tayo magtapos, siyempre, iano ko rin yung ating mga ginagawa. At dito po, yung sa aking walang personalan, trabaho lang sapagkat ito ay may mga dokumento na aking binabanggit. Kaya nga, noong kamakailan, yung Presidential Commission on Urban Poor ay nagkaroon ng pre-demolition conference na ginanap niya sa Los Baños. At ito nga yung mga tinalakay upang maiwasan yung mga sakitan na mangyari kung sakaling magkaroon ng demolisyon, di ba? Kaya takot si PD, takot si PD sapagkat siyempre nga naman, i-demolish mo, hari ng bayan. Bakit? Ay, ikaw ang mayor di hari ka. Ay, may mga ayuda yan, yung kosyal. Di ba? Di, parang hari din yun, segunda sa hari. Di ba? Ay, talagang gano'n. Ano ba naman kayo? Kayo talaga yung mga nag-aaharing uri. Bakit? Inalisan nyo ng karapatan yung mga magsasaka dyan. Bakit kayo nagkaroon ng CLOA? Ayan ay binabahagi ng DNR. Kasi yung lupang yan, 37 hectare, ay nakapaloob sa CARP, under ng CARP, Comprehensive Agrarian Reform Act, na sinamantala naman ng DNR. Dapat pala dyan ay may proclamation ang presidente, may declaration. Ay hindi na nyo inintay Hindi katulad sa Los Baños, may 550 presidential decree, na sinasabi ipamahagi na yung lupang military reservation. Kahit nagkaroon sila ngayon, alienable, disposable. Pero ipinamahagi yan doon sa lehitimong nakatira doon. Hindi sa kung sino-sinong pilato. Diba? Napakasakit, di ba? At
Siyempre, dahil dyan kaya ito sinasabi ko, walang personalan. May dokumento po ako na hawak, kaya sinasabi ko, walang personalan, trabaho lang, kaya kayo ibibigyan ko ng isang magandang panalangin bago ako magtapos sa aking programa. Ito po ay galing na sa Mount Panahon na itinuid ng Espiritu ang tamang panalangin. Ave Maria Purisima, Simplicato Concebida, ang tanda ng Santa Cruz, paggadya mo po kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kaway. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sumasampalataya po ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya din po ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng katawang tao, sa ilalang ng Diyos Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Beren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinakuhang ka po sa krus, namatay binaon. Nanawag sa mga impyerno na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit at naluklok sa kanan Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon ka po magmumula, paririto, hukom sa mga buhay at ng matay na tao. Sumasampalataya din po ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga santo at santa, si Arkangeles, nakasamahan ni Jesucristo sa ikawawala ng mga kasalanan sa pagkabawi ng maguli, ng mga matay na tao. May buhay na walang kasunod. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kariyan, sundin namin ang kalooban mo sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalubog sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagkakasala namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami paintulot sa tukso at walay po kami sinilang kasamahan sa inyo. Aba po, kalis ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yung anak na sa Jesus. Biyarin ka pong kalis ni Isang Nanay sa Kristo, ipalain po ang lahat ng makasalanan, pagpalain kami kawan. Luwalhati po Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po ng sa unang-unang ay magpakilamang sa walang kansinuha. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kariyan, sundin namin ang kalooban mo din sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalubo po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagkakasala namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami paintulot sa tukso at walay po kami sa nilang kasamahan sa inyo. Aba po, kalis ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa sa inyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yung anak na sa Jesus. Biyarin ka pong kalis ni Isang Nanay sa Kristo. Ipanalangin mo kami lahat na makasalanan, pagpalain mo kami tawa. Luwalhati po Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po ng sa unang-unang ay magpakilamang sa walang kansinuha. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kariyan, sundin namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalubo po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami ipaintulot sa tukso at walay po kami sa nilang kasamahan sinuha. Aba po, kalis ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yung anak na sa Jesus. Biyarin ka pong kalis ni Isang Nanay sa Kristo. Panahin kami lahat ng makasalanan, pagpalain kami kawan. Luwalhati po Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po ng sa unang-unang ay magpakilamang magsulang sinuha. Aba po, Santa Maria, ang Hari Ina ng Awa, ikaw nga po kabayan katamisan, na ba pinapanlanginan ka namin? Ikaw nga po tinatawagan namin. Pinapano ng tao anak ni Eva, ikaw rin po ang pinagbubuntangin na namin sa pagtangis, dini sa lupa, bayang kapis-tapis. Kaya ba, pintakasi ka namin, iligon mo po sa amin ang matamang munoy. Tsaka kung matapos na, yan pagpanaw po sa amin, ipakita mo po sa amin ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamisin na birin. Ipanalangin kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, Panginoon natin sa mga. Ave Maria Purisima, Simplicado Concebida. Ave Maria Purisima, Simplicado Concebida. Ave Maria Purisima, Simplicado Concebida. Ave Maria Gracia Plena Dominus Tecum. Benedicta tui moribus et benedictus proctor benedictus. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yan po ang aking dalangin sa inyo. Harinawa kayo po ay magbago, lalo na yung mga nasa nanungkulan. Kaya sa wikang Ilocano, naimbag nga aldaw kada kayo amin dito Ilocosur, at sa wikang Bicolano, ito po, Diyos marahil na aldaw sa Indogabos, Diyos mabalos, ito po ang inyong lingkod na si Levi Tatat. Bye-bye!
Thank you.